Abala si Cyril sa pagpipitas ng sitaw sa kanyang maliit na lupain. Kailangan niya na kasi ulit mag-ani ng gulay para may pambili na siya ng school supplies ng kanyang mga anak. Malapit na rin kasi ang pasukan ng kanyang mga anak. Kaya, kailangan niya na talagang mag-ipon. Hindi biro ang kanyang paaaralin. 5 ang kanyang mga anak at talagang kailangan niyang kumayod sa trabaho. Mama, si Calix, kinakain na naman yung tanim nating kamatis. Rinig niyang saad ng panganay niyang anak na si Calvin. Hoy, hindi kayo. Tinitikman ko lang kung hilaw pa. Pangangatwira naman ng pangalawa niyang anak na si Calix. Nakita ko rin po kanina si Calix na kinukuha yung sitaw, pinapakain niya sa manok, mama. Sumbong naman ng pangatlo niyang anak na si Caliber. Akala ko kasi gutom na sila, kawawa kaya sila. Sagot naman ni Calix. Bakit yung okra na kinain mo, hilaw? Tanong naman ng pang-apat niyang anak na si Kaiden. Curious lang naman ako kung anong lasa ng hilaw na okra. Huwag niyo nang inaaway si Kuya Calix. Awat naman ng bunso niyang anak na si Chloe. Puti pa ito si Chloe, kinakambihan ako, tapos kayo palagi niyo akong inaaway. Kapatid niyo rin naman ako Nakasimangot na saad ni Calix. Alam niyo naman kasi na palaging ninanakaw ni Calix yung gulay natin. Hayaan niyo na kasi, wala siyang fried chicken mamaya. Dagdag ni Chloe. Kaya mas lalong sumimangot si Calix. Chloe, akala ko baka kampi ka sa akin. Tanong ni Calix at hinarap si Chloe. Asa ka, kuya. Inagaw mo kaya yung talong na hawak ko kanina? Pagtataray sa kanya ni Chloe. Napailing na lang siya dahil sa kakulitan ng kanyang mga anak. Talagang hindi lilipas ang araw na hindi nagbabangayan ng mga ito. Kung minsan nga, sumasakit na ang kanyang ulo dahil sa pag-aaway ng kanyang mga anak. Ngunit, kapag nakikita siya ng mga ito na napapahawak sa kanyang ulo, kusa rin namang tumitigil ang mga bata. Mga anak, tumigil na kayo dyan. Mamaya magkasakitan na naman kayo Gusto niyo bang malagyan ng pasa sa muka? Pananakot niya. Ayaw po, mama. Lugi po ako sa kanilang lahat dahil palagi nila akong pinagtutulungan. Kawawa naman po ako. Sagot ni Calix. Ang laki mo na kaya, hindi kayata namin kapatid Saad naman ni Kaiden. Totoo ang sinabi ni Kaiden. Sa edad na 6, di hamak na mas malaki si Calix kumpara sa mga kapatid nito. Kahit na una niyang ipinanganak si Calvin. Tama na sabi. Baka gabihin pa tayo dito sa bukid. Mas mabuti nang maaga tayo makauwi para maasikaso pa natin itong mga gulay natin. Sabay-sabay na tumango ang mga bata at nagpatuloy sila sa pagpipitas ng mga gulay. Okra, kamatis, sitaw at talong ang tanim niya sa bukid na kanyang minanas sa kanyang yumaong ama. Bigay lang yan sa kanila ng gobyerno at pinapayagan sila na magsaka doon. Bilang isang single mom, malaking tulong sa kanyang lupain na binigay ng gobyerno. Ito na ang bumubuhay sa kanilang mag-iina at kahit papaano, natutustusan din naman ang kanilang mga pangangailangan. Nang matapos sa pagpipitas ng mga gulay, agad na silang umuwi sa kanilang tahanan. Hindi rin naman karamihan ng mga nakuha niyang gulay kaya kumasya lang sa isang sako. Agad niya rin namang inasikaso ang mga gulay nang makauwi. Nagtira lang siya ng iilang piraso ng talong para gawing torta bukas ng umaga. Kinabukasan maaga siyang nagising upang mag-deliver ng mga gulay. Gusto niya sanang isama pa ang mga bata, ngunit hindi pwede dahil mahihirapan lang siya, kaya pinabantayan niya muna ang mga ito sa kanilang kapitbahay. Mabuti na lang at mababait ang mga tao sa kanila at tuwang-tuwa sa kanyang mga anak kaya kampante siyang naiiwan ng mga bata. Isa pa, mature na rin naman mag-isip ang panganay niyang anak na si Calvin. At
Kaya na nitong asikasuhin ng mga kapatid. Panatag naman siya na hindi aalis sa mga bata sa kanilang bahay. Cyril, nandito ka na pala. Saad ni Aling Rosa, ang tindera na palaging pinagdadalhan niya ng mga nakukuha niyang gulay. Opo, Aling Rosa, medyo konti lang po itong gulay na dala ko dahil palipas na. Bago pa lang din po nagsisibol yung itinanim kong gulay. Naku, ayos lang Cyril. Meron din naman ako nakuha na gulay sa baba. Ngunit dahil alam ko nga na darating ka ngayon, kinuntian ko lang. Hindi mo yata kasama ang mga bodyguards mo? Tanong ni Aling Rosa at tinutukoy ang kanyang mga anak. Tulog pa po sila, Aling Rosa. Ay, ganun pa. Ay naku, may kukwento nga pala ako sa iyo. Ano po yan, Aling Rosa? Ay, nabalitaan ko na may bibili ng lupain dyan sa Santa Lucia. Naku, halos kalahati ng lupain. Bibilhin ng lalaking yon. Po? Paano naman po yung magsasakang nandun? Paniguradong mahahagip din ang lupain na sinasaka ko. Iyon na nga ang problema natin, Cyril. Kung nasa atin lang sana ang titulo ng mga lupain, hindi tayo mapapalayas. At wala sana tayong problema ngayon. Ang problema kasi natin, wala tayong hawak. Matagal na nga tayo nagsasaka ng lupain na yon, ngunit bigla na lang mawawala dahil sa may bumili na lalaki. Di naman po yata tama yun, Aling Rosa. Nasa mayor ng lugar natin ang titulo ng lupa at matagal na binigay sa atin yun ng gobyerno. Kaya paanong mabibili lang ng isang lalaki na dayo? Ano pa nga ba? E di gustong kumita ng mayor natin, kaya ibinibenta ang lupa. Kahit naman sabihin natin na binigay sa iyong ama ang lupa na yon, wala naman siyang hawak na titulo. At sa susunod na botohan, hay nako, hindi ko na yun iboboto. Abay, ibinenta ba naman ang lupang sinasaka natin para lang gawing farm? Malaking problema po ito kapag nagkataon. Karamihan po sa atin pagsasaka ang trabaho. Kaya hindi pwedeng mawala sa atin ang lupa na yon. Nag-iisip na nga ng plano ang mga kanayon natin kung paano babawiin ang titulo. Napabuntong hininga na lang siya. Habang nag-iisip, hindi pwedeng mawala ang lupang sinasaka niya. Baka wala na siyang maipakain sa kanyang mga anak kapag nagkataon. Hanggang makauwi siya, yun ang naging laman ng kanyang isipan. Hindi niya alam ang gagawin kung sakaling palayasin sila ng bagong may-ari ng lupain. Mama, ayos ka lang po? Nag-aalalang tanong ni Caliber sa kanya nang makarating sa kanilang bahay. Agad siyang lumapit sa kanyang mga anak na kasalukuyang naglalaro sa sahig. Hinalikan niya ang mga ito sa ulo at naupo sa pang-isahang bangko. Ayos lang ako, anak. Kagigising niyo lang ba? Mama, ang pangit mo pong magsinungaling. Saad naman ni Chloe at hindi pinansin ang kanyang tanong. Talagang wala siyang lusot sa kanyang mga anak. Hindi kasi siya magaling magsinungaling at mabilis siyang mahalata kapag hindi siya nagsasabi ng totoo. Huwag niyo na ako intindihin mga anak. Gusto niyo na bang kumain? Magluluto ako ng pritong itlog o hotdog o tortang talong. Ano gusto niyo? Agad namang lumiwanag ang mukha ng kanyang mga anak dahil sa kanyang sinabi. Hanggat maaari, ayaw niyang ipaalam sa mga bata ang kanyang nalaman. Masyadong matalino ang kanyang mga anak kaya baka sugurin pa ng mga ito ang bahay ng mayor nila sa kanilang lugar. Malapit lang kasi ang bahay ng mayor sa kanila at kayang lakarin. Kung siya lang ang masusunod, susugurin niya rin ang kanilang mayor dahil sa ginawa nito. Ngunit alam niyang malakas ang kapit ng mayor sa itaas, kaya mag-iisip na lang siya ng paraan para matulungan ang mga tao sa kanilang nayon. Hindi pwedeng basta na lang mawala sa kanilang lupain. Marami ang maghihirap kapag nagkataon at kabilang na siya doon. Mama, kanina ka pa po tulala. Puna ni Calvin. May nangyari po ba sa palengke habang wala kami? Tanong ni Kaiden. Dapat kasi maaga tayo nagising para nakasama tayo kay mama. Wala sana nang away sa kanya dun. Saad naman ni Calix habang nakakunot ang noo at kumagat sa hotdog na hawak. Ang yabang mo talaga, Calix. Ikaw na nga itong masarap ang tulog kanina. Ang lakas ng hilik mo.
Ilang beses kang sinubukang gisingin ni Calvin, di ka man lang nagigising. Sabat ni Caliber. Basag trip ka rin talaga, no? Pagsusungit ni Calix. Huwag na nga kayo magtalo dyan. Pare-pareho lang naman tayong nahuling nagising. Kung di ko pa kinalampag yung kaldero sa kwarto kanina, hindi pa nga kayo magigising eh. Awat ni Chloe. Mahal na mahal mo talaga ako, Chloe, no? Ipinagtanggol mo na naman ako sa kanila. Nakangiting saad ni Calix. Mas malala ka, Kuya Calix, ang tagal mong magising kanina. Kung di kasi nabuyan ng tubig sa mukha, hindi ka pa magigising eh. Bulalas ni Chloe. Kahit papaano, gumaan ang kanyang pakiramdam dahil sa kakulitan ng kanyang mga anak. Minsan, pantanggal pagod niya rin talaga ang kakulitan ng mga bata. Pero, mas madalas siyang stress. Tama na yung pag-aaway niyo. Unahin niyo na muna yung pagkain niyo bago kayo mag-away. Mama, pagkatapos po ba namin kumain, pwede kaming pumunta sa bahay ni Carlo? Tanong ni Kaiden. Gagalak ka naman doon, Kaiden. Siguro gusto mo makita si Yana, no? Paratang ni Calix kay Kaiden. Kunwari ka pa, Calix. Alam ko naman na gusto niyo ring sumama kasi may gusto rin kayo makita doon eh. Katwiran naman ni Kaiden. O sige, basta mamayang tanghali, agad kayong umuwi ah. Dadalawin ko lang ang bukid natin at baka may mga ibon na naman doon. Sabay-sabay na nagsigawan ng kanyang mga anak. Dahil sa kanyang sinabi, napailing naman siya. Kilala niya na rin naman ang mga tao sa nayon at tuwang-tuwa ang mga ito sa kanyang mga anak. Kaya naman panatag siya kahit nasa galaan pa ang mga ito. Unang beses lang din daw kasi nakakita ng mga tao ng quintuplets kaya ingat na ingat din ang mga kanayon sa mga bata. Nang matapos kumain, inihatid niya muna ang mga bata sa bahay ni Carlo. At agading dumiretso sa kanyang maliit na bukid. Marami siyang nakitang mga magsasaka doon at parang nagpupulong kaya agad siyang lumapit. Una niyang napansin ang lalaking nakatalikod sa kanyang gawi dahil masyado itong matangkad kaya litaw ito sa karamihan. Hindi naman po yata tama ang nais niyong mangyari, Mr. Mercadejas. Matagal na po naming ginagawa itong pagsasaka dito. At ito na yung kinabubuhay namin para sa pamilya namin. Reklamo ni Mang Nestor. Tama siya, Mr. Mercadejas. Kahit anong mangyari, hindi mo kami mapapaalis sa lugar na ito. Magkamatayan na pero hindi mo makukuha ang lupa sa amin. Reklamo naman ni Mang Carding. Ano nangyayari dito? Bigla niyang tanong. Unti-unting tumingin sa kanya ang lalaki. At halos mahigit ang kanyang paghinga. Nang tuluyang mapagmasdan ang mukha nito, hindi siya makapaniwala na muli niya itong makikita sa loob ng 7 taon na wala ito sa kanyang tabi. Muli itong sumulpot sa kanyang harapan. Nakatulala lang sa kanyang lalaki at nakanganga pa. Siya naman, hindi malaman kung anong gagawin. Gusto niyang tumakbo at magtago palayo sa lalaki ngunit hindi niya naman maigalaw ang kanyang paa. Hanggang sa unti-unti na itong lumapit sa kanya at bigla siyang hinawakan sa balikat. Nagtataka naman ang mga magsasaka sa kinikilos ng lalaking nasa kanyang harapan ngayon. Anong ginagawa mo dito? Bitiwan mo nga ako. Pagtatapang-tapangan niya. You're beautiful. I am Hardin Mercadejas. You? Anong pangalan mo? Nakuha mo ang puso ko, binibini. Gusto kita. I like you. Pwede ba ako manligaw sa'yo? Saan ang bahay mo? Baka pwede akong dumalaw sa inyo. May boyfriend ka na ba? Asawa? Kung wala, ako na lang maging boyfriend mo at sisiguraduhin ko sa'yo. Nasasaya ka sa piling ko. Ipaparamdam ko sa'yo kung paano maging reyna. Please, sagutin mo na ako. Sunod-sunod na saad ng lalaki. Lahat sila napanganga sa sinabi nito. At maging siya, nagulat din sa sinabi ni Hardin. Ano bang nangyayari? Bakit tila hindi siya kilala nito? Ilang minuto pa silang nagkatitigan. Hanggang sa biglang tinanggal ni Mang Nestor ang kamay ni Hardin sa kanyang balikat. Pilit siyang inilalayo kay Hardin, ngunit ayaw bitawan ni Hardin ang kanyang balikat. Teka lang muna, Mr. Mercadejas. Pwede mong bitawan mo muna si Cyril?
Pakiusap ni Mang Nestor. Cyril? That's her name? Cyril Mercadejas. Bagay naman po, di ba? Nakangiting tanong ni Hardin sa mga magsasakang nakapalibot sa kanila. Hindi niya alam, ngunit biglang uminit ang kanyang pisngi dahil sa sinabi ni Hardin. Matagal na ang huli nilang pagkikita, ngunit mukhang may epekto pa rin ang lalaki sa kanya. Akala niya na ilibing niya na ang nararamdaman niya para kay Hardin. Ngunit ngayong narito na ang lalaki, mukhang nabubuhay na naman ang damdaming matagal niya nang hindi nararamdaman. Nababaliw ka na po ba, Mr. Mercadejas? Tanong ni Mang Karding. Hindi, pero baka mabaliw ako kapag hindi pumayag si Cyril na ligawan ko siya. Nakangiting sagot ni Hardin na kanina pa nakatitig sa kanya. Baliw ka na nga talaga, Mr. Mercadejas. At totoo ang sinasabi ng mga kasamahan ko kanina. Hindi mo pwedeng kunin sa amin ang lupaing ito. Ipaglalaban namin ang karapatan namin bilang magsasaka. Wait, magsasaka ka rin? Hindi makapaniwalang tanong ni Hardin. Oo, may problema ka ba doon? Masungit niyang tanong. Sasagot na sana si Hardin ngunit biglang tumunog ang cellphone nito. Nakasimangot na binunot ni Hardin ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa at doon nakitang tumatawag ang kapatid niyang si Haris. Sinagot niya ang tawag habang nakatitig pa rin kay Cyril. Hindi niya alam, ngunit hindi niya may iwas ang kanyang paningin kay Cyril. Gusto niya lang titigan ng titigan ang babae buong araw. Kahit paupuin lang siguro siya sa tabi nito at iharap sa kanya si Cyril, hindi siya magsasawa sa magandang mukha nito. Unang kita niya pa lang sa babae. Talagang nabihag na nito ang kanyang puso. Ayaw niyang maging torpe kagaya ni na Haris, Hayden at Haru. Mabuti na lang talaga at palagi siyang nakikinig sa payo ng kanyang daddy Cade. Na kapag may nagugustuhan ka, dapat kang umamin kaagad kung ayaw mong maagawan. Hello, Hardin. Nandiyan ka ba? Ba't ba ayaw mo ako kausapin? Sinagot mo nga ang tawag ko pero hindi ka naman nagsasalita dyan. Ayos ka lang ba? O baka naman binubugbog ka na magsasaka dyan? Sabihin mo lang tatawag ako sa iba nating kapatid para mailigtas ka dyan. Rinig niyang wika ni Haris sa kabilang linya. Napasimangot siya nang marinig ang sinabi ni Haris. Abala pa nga siya sa pagtitig kay Cyril, ngunit kinukulit naman siya nito. Dapat nga, ito pa magpasalamat sa kanya dahil kung hindi niya ito isinama sa Occidental Mindoro, hindi pa nito makikita si Izel. Nalaman din nila na mayroong anak si Izel at si Haris ang ama. Kahapon, naglilibot kasi siya upang tignan ng lupain na maaari niyang bilhin. At doon niya nakita ang 4 na batang kamukha ni Haris. Mabuti na lang din at hindi niya naituloy ang pagmumura niya kahapon, baka magaya pa yun ng mga pamangkin niya. Kaninang umaga nga, nakita nila si Izel at ang mga anak dito sa palengke at sinundan pa nila si Izel. Agad din naman siyang umalis para bigyan ng oras ang dalawa at napadpad siya sa lupaing ito. Binili niya ang lupaing ito sa pag-aakalang lupain nito ng mayor. Ngunit hindi niya inakala na magkakaroon pala siya ng problema. Ngunit, hindi naman siya nagsisisi dahil sa lugar na ito natagpuan niya ang babaeng nagpatibok ng kanyang puso. Ang kailangan niya na lang gawin, suyuin si Cyril at ligawan upang tuluyang maging sa kanya ang babae. Bakit ba? Naiinis niyang tanong. Ayaw mo ba ng 10 milyon? Tanong ni Haris. Agad nagningning ang mga mata niya sa sinabi nito. Sayang naman ang 10 milyon na ibibigay sa kanya ni Haris. Minsan lang ito magbigay sa kanya kaya dapat hindi niya na ito tanggihan. Wait, sandali lang, papunta na ako. Huwag mong babawiin ang sinabi mo, Haris. Nakarecord ang pag-uusap nating dalawa. Sagot niya. At agad pinatay ang tawag. Wala siyang pakialam kung magalit si Haris sa kanyang ginawa. Nang maibaba niya ang tawag, agad niyang nilingon si Cyril na nakakunot ang noo sa kanya. Lumapit siya sa dalaga at hinawakan ito sa kamay. Ramdam niya ang pagdaloy ng kuryente sa kanyang kamay nang mahawakan nito. Umaangal pa nga ang ibang magsasaka ngunit wala siyang pakialam. Gusto niyang magpaalam kay Cyril. Mahal ko, babalik ako dito bukas upang suyuin ka.
Punta ka rito sa ating tagpuan ha. Hihintayin kita kahit anong mangyari. Sa ngayon, kailangan ko munang umalis dahil tinatawagan ako ni Haris yung kambal ko. Sayang yung 10 milyon na binigay niya sa akin eh. Iiwan muna kita ngayon para makuha ang pera. Para sa future natin yon. Kaya huwag ka mag-alala. Hindi naman ako mambababae. Ikaw lang alaman ng puso ko. Paalam na, mahal ko. Aniya at hinalikan sa noo si Cyril. Nagmamadali siyang umalis at baka biglang sugurin pa siya ng magsasaka sa ginawa niya. Sabihin ng OA siya dahil sa kanyang ginawa kay Cyril. Ngunit kusa na lamang yung lumalabas sa kanyang bibig na parabang natural niya yung sinasabi sa babae. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaharurot ito. Agad siyang dumiretso sa hotel na tinutuluyan nilang dalawa ni Haris. Mabilis lang naman siyang nakarating doon at nabungaran niya si Haris na nakaupo sa upuan at tila ba masaya. Napangiti na lang din siya nang muling masaksihan ang totoong ngiti ni Haris. Magmula kasi nang iwan ito ni Izel, hindi niya na nakita pang ngumiti ang lalaki. Ang siya mo ah! Puri niya at umupo sa harap nitong upuan. Sino ang hindi masaya? Malamang, nalaman ko lang naman na meron kaming anak ni Izel. Hindi ko inakala na meron pala kaming anak. Hindi lang isa kundi 4 pa. Hindi ko lang matanggap na itinago niya yung anak namin. Saya ako para sa'yo, Haris. Hindi na namin kailangan mag-alala sa'yo kapag nalalasing ka. Dapat magpasalamat ka sa akin ha, kasi sinama kita dito. At ako nakakita ng mga anak mo. Oo na nga, kaya kita tinawagan para bigay sa'yo yung pera, di ba? Naiinis na sagot naman ni Haris. Abay dapat lang, iniwan ko pa ang babaeng mahal ko sa bukid para na makuha yung 10 milyon na bibigay mo. Para sa future namin na ibibigay mong pera. Mahal mo? Kailan ka pa na in love, uy? Nagtatakang tanong ni Haris. Kanina lang. Gusto ko na kaagad siyang pakasalan eh. Nakangiti niyang sagot at biglang naalala ang magandang mukha ni Cyril. Nababaliw ka na ba, Hardin? Kanina mo lang nakilala, tapos gusto mo na agad pakasalan? Oo naman no, bakit hindi? In love at first sight yata ako, bro. Hanggang ngayon, laman pa rin siya ng isip ko. Umamin na nga ako kaagad sa kanya na gusto ko siya. Hindi tulad yung torpe. Dinamay mo pa talaga yung pagiging torpe namin dito. Paano kung may asawa na siya? Wala yun. Hindi naman ako nakakita ng wedding ring sa daliri niya Kaya sigurado akong wala pa siyang asawa. How about boyfriend? Di aagawin ko siya. Asawa nga naaagaw, boyfriend pa kaya? Bulkan nga sumasabog, mukha mo pa kaya? Agad siyang napasimangot sa sinabi ni Haris. Halatang hindi ito suportado sa pag-ibig niya kay Cyril. Sino bang kapatid mo dito? Bakit ayaw mo akong tulungan? Ipapaalala ko lang sa'yo na kundi dahil sa akin di mo mahahanap si Izel at ang mga anak niyo. Oo na, habang buhay mo na lang yata isusumbat sa akin yan Talaga? Maiwan na nga kita dyan. Magpa-practice muna akong kumanta para maharana ko si Cyril bukas. Cyril? That's her name? Why does her name sounds familiar? Huwag mong sabihin, naging girlfriend mo si Cyril noon. Baliw ka na nga talaga, Hardin. Alam mo naman na si Izel ang nakarelasyon ko mula noon, di ba? Asa ka? Wala naman ko yung label noon ni Izel Nag-ilusyon ka lang. Handa na sana siyang batukan ni Haris, ngunit agad na siyang umalis. Trip niya lang talagang asarin si Haris dahil madalas itong pikon sa kanya. Kailangan niya mag-practice para maharana si Cyril. Sayang lang at hindi niya naitanong ang eksaktong address ni Cyril para sana sa mismong bahay nito siya manghaharana. Sa kabilang banda naman, laman din ang isipan ni Cyril si Hardin. Hindi siya makapaniwala na nasa kanyang harapan kani-kanina lang si Hardin. Iba yata ang tama sa'yo na lalaking yun, Cyril. Abay umamin agad sa'yo. Natatawang saad ni Mang Jose. Mukhang may alam kaming paraan upang hindi mabawi ang lupain natin. Saad naman ni Mang Nestor, kaya sabay-sabay silang napatingin sa matandang lalaki. Ano yun? Hindi ba't gustong-gusto ni Mr. Mercadejas itong si Cyril? Bakit hindi natin gamitin yun sa lalaki? Cyril, kailangan namin ng tulong mo. Subukan mo akitin si Mr. Mercadejas
At kapag nakuha mo ang loob niya, hingin mo ang titulo ng lupa o kaya naman nakawin mo. Gagamitin natin ang pagkakagusto ng lalaking yun kay Cyril para hindi niya makuha ang dapat na sa atin. Sagot ni Mang Nestor. Bigla siyang kinabahan sa sinabi ng matandang lalaki. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari kung sakaling magawa nila ang plano. Paano kung pumalpak siya? Hindi kaya mapahamak itong si Cyril sa binabalak mo, Nestor? Tanong naman ni Carding. Wala na tayong pagpipilian pa, Carding. Kung naibigay lang sa atin noon pa ang titulo, hindi tayo problemado ngayon. Pwede po bang pag-isipan ko muna? O sige, Cyril. Bumuntong hininga siya at naglakad na palayo. Pumunta siya sa kanyang mumunting sakahan at pinagmasdan ng mga gulay na bago niya palang itinanim. Ang iba may tubo na, ang iba naman wala pang sibol. Naging laman niya ng kanyang isipan hanggang makauwi siya sa kanilang bahay. Nadatnan niya doon ang kanyang mga anak na naglalaro. Mama, kahapon ka pa po namin napapansin. Sigurado ka po bang okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Calvin. May nang away po ba sa'yo sa bukid, Mama? Tanong ni Calix habang nakakunot ang noo. Sabihin mo na po sa amin ang totoo, Mama. Pati po kami nag-aalala na rin. Mga anak, hindi pa ito ang tamang oras para malaman nyo. Hindi nyo na kailangan mag-alala sa akin dahil ayos lang naman ako. Alam niyang nag-aalala na sa kanya mga bata, ngunit mas mabuti nang walang alam ang mga ito sa nangyayari. Mama, alam mo po bang papasok na rin si Carlo sa susunod na school year? Pati po ba kami papasok na rin? Excited na po ako, Mama. Ako din po, Mama. Tulad ni Kuya Kaiden, gusto ko na pong matuto magsulat ng pangalan ko. Sabat naman ni Chloe. Dumadagdag din ito sa kanyang isipan. Malapit na ang pasukan ng mga bata. At kapag tuluyan ang kinuha ang kanilang lupang sinasaka, hindi niya na alam kung saan siya kukuha ng panggastos. Excited na din po ako magkaroon ng maraming kaibigan sa school. Sabi naman ni Calvin. Kailan po tayo bibili ng gamit sa school, Mama? Tanong ni Calix. Kapag malapit na ang pasukan yung mga anak. Sumigaw sa tuwa ang mga bata, kaya napangiti na lang siya. Nakapag-ipon na rin naman siya ng konting pera para sa pag-aaral ng mga ito, ngunit hanggang kailan? Hindi yun kakasya dahil marami ang kanyang anak at medyo malaki rin ang kanyang magiging gastos. Nakapag-desisyon na siya. Papayag siya sa nais ni Mang Nestor para makuha nila ang titulo ng lupa. Gagawin niya yon para sa kanyang mga anak. Ayaw niyang maranasan ng mga ito, ang maghirap at hindi makapagtapos ng pag-aaral. Bahala na kung ano mangyari. Pagkatapos ng pinaplano nila, ang importante ngayon makuha niya ang titulo ng lupa. Kinabukasan, hindi niya na muna isinama ang mga bata sa bukid dahil alam niya namang pupunta na naman doon si Harden. Ayaw niyang makita ni Harden ang mga bata. Ngayon niya na rin sisimulan ng plano. Maraming magsasaka ang umaasa sa kanya kaya ayaw niyang biguin ang mga ito. Mama, hindi po ba talaga kami pwedeng sumama sa bukid ngayon? Tanong ni Harden habang naglalakad sila. Balak niyang ihatid muna ang mga bata sa kaibigan niya at doon iwan ang mga ito. Mapagkakatiwalaan naman ang kanyang kaibigan, kaya panatag siyang iwan ng mga bata doon. Hindi anak marami akong aasikasuhin doon. Pwede naman po kaming tumulong sa'yo, Mama. Sabat ni Caliber. Oo nga po, Mama. Kawawa naman po ang baby kamatis ko doon kung hindi ko dadalawin. Ani Calix. Wala ka kayang baby kamatis doon, Calix. Ilang beses mo lang naman diniligan yung punla na kamatis ni Mama, tapos ngayon inangkin mo na agad. Sabat ni Chloe. Ang hirap kayang kumuha ng tubig sa timba at magdilig, kaya nararapat lang na maging akin ng kamatis na yon. Pangangatwiran ni Calix. Oh, wag na kayo magtalo. Malapit na tayo kaya tumahimik na kayo dyan, ha? Babalik din naman ako kaagad dito. Baka mamayang hapon, susunduin ko kayo. Baka kasi hindi ko kayo mabantayan kapag sinama ko pa kayo .
Mababait naman po kami mama eh. Hindi naman po kami magpapasaway sa bukid. Wika ni Kaiden. Medyo duda ako dyan, nak. Kita niya ang pagsimangot ng mga bata, kaya natawa na lang siya. Ilang minuto pa silang naglakad hanggang sa makarating sa bahay ng kaibigan niya. Inihabili niya lang ang mga bata sa kanyang kaibigan at nang matapos ay agad din siyang pumunta sa bukid. Hindi nga siya nagkamali dahil malayo pa lang nakikita niya na kaagad ang figura ni Hardin na nakaabang sa kanya. May malawak pang ngiti ang lalaki habang may hawak na bulaklak ito at ang suot nito tulad sa suot nila. Simpleng short lang at lumang checker jacket habang nakapaloob ang itim na damit. Malayo sa mamahaling mga damit ng lalaki na nakita niya kahapon. Anong ginagawa mo dito? Kunwari niyang tanong na makalapit sa lalaki. Mahal ko, ngayon opisyal na ako maliligaw sa'yo at bawal kang tumanggi sa akin. Here, take this. These are flowers for you. Sagot ni Hardin at iniabot sa kanya ang bulaklak. Hindi ka na sana nag-abala pa. Pagpapakipot niya pa. Mahal ko, nanliligaw nga ako sa'yo, diba? Nag-search pa kaya ako sa online kung paano manligaw ng isang babae the first time ko manligaw. Sabi sa online website na nakita ko, sumasaya daw ang mga babae kapag binigyan ng bulaklak. Kaya maaga pa lang nagising ako agad para bilhin yung bulaklak na yan. Mabuti na lang at may flower shop kaagad ako nakita at ito ang pinakamahal nilang bouquet. Paliwanag ni Hardin. Halos mapangiwi siya nang mapakinggan ang mahabang paliwanag nito. Alam niya naman na ito ang unang beses na manliligaw si Hardin. Kaya natural lang na wala itong alam sa ganitong gawain. Ayaw ko yan. Aniya at nilagpasan ng lalaki. Lihim siyang napangiti nang biglang hawakan nito ang kanyang braso. Kailangan niya muna magpakipot at pahirapan si Hardin. Hindi naman pwedeng sunggaban niya kaagad ng lalaki at baka magtaka ito sa kanyang kinikilos. Why? Hindi mo ba nagustuhan ang bulaklak na to? May paborito ka bang bulaklak para mabili ko bukas? O kung gusto mo, yung buong flower shop na lang bilhin ko at araw-araw kitang dadalhin doon. Hinarap niya si Hardin na nakatitig sa kanya. Kitang-kita niya ang pagsusumamo sa mukha nito at ngayon pa lang, nakakaramdam na siya agad ng guilt sa pinaplano niya. Hardin, hindi naman ako mahilig sa bulaklak eh. Anong gagawin ko dyan? Ayaw mo ba na mga ganito? O sige, bukas iba na lang ang dadaling ko sa'yo, hindi na bulaklak. Napailing siya dahil sa sinabi ni Hardin bago ito iniwan. Ramdam niya ang ginawang pagsunod sa kanya ng lalaki at karamihan sa mga magsasaka napapatingin sa kanilang dalawa. Kita niya pa ang lihim na pagngiti ni Mang Nestor dahil sa nasaksihan nito hanggang sa makarating siya sa mumunti niyang bukid ay talagang nakasunod lang sa kanya si Hardin. Mahal ko, ano bang gagawin natin ngayon? Magdidilig ba tayo ng mga pananim mo? Tanong ni Hardin at biglang hinawakan ang kamay niya. Magtatanim ako ng punla ng talong. Marunong ka ba? Oo naman. Basic lang yan sa akin. Pagmamayabang ng lalaki. O sige, sundan mo ko. Itinuro niya kay Hardin ang dapat gawin sa pagtatanim ng punla. Tahimik lang naman itong nakikinig sa kanya habang seryoso sa ginagawa. Hanggang maubos ang punla, tinulungan lang siya ni Hardin. Agad siyang pumunta sa lilim at pinaypayan ang sarili ng suot na sombrero. Sumunod sa kanya si Hardin at napangisi siya ng may naisip. Mabilis lang na nakarating si Hardin sa kanyang kinaroroonan at umupo sa kanyang harap. Nagkunwari siyang hindi napansin ng lalaki at binuksan ang 2 botones ng suot niyang long sleeve. May suot naman siyang sando kaya ayos lang at napangisi siya nang makita si Hardin na nakatitig sa kanyang dibdib. Ilang beses pa itong lumunok at pinaypayan din ang sarili. Ang init! Kunwari niyang saad at medyo yumuko. Ang init nga. Pagsang-ayon naman ni Hardin. Saglit na umalis si Hardin sa kanyang harapan
at handa na sana siyang ibalik ang pagkakabotones ng kanyang suot, nang biglang bumalik si Hardin sa kanyang harapan, may dala itong bottled water na agad itong binuksan at binigay sa kanya. Bakit mo ako binibigyan ng tubig? Mukhang mas kailangan mo yan kaysa sa akin. Mahal ko, ilang oras tayo nakabilad sa araw. Kaya alam ko na uuhaw ka na. Huwag nang mataas ang pride mo dyan. Inumin mo na itong hawak kong bottled water dahil nangangawit na ako. Paliwanag naman ni Hardin. Sandali siyang nag-isip bago kinuha ang bottled water na hawak ni Hardin at ininom. Unti-unti siyang umiinom habang nakatitig kay Hardin. Kunwari niyang nabitawan ng hawak na water bottle, kaya natapon ito sa kanyang suot na long sleeve. Kainis naman, nabasa pa yung damit ko. Hubarin mo na lang yung suot mo. Wika ni Hardin. Tumango siya at dahan-dahang hinubad ang suot na long sleeve at natira na lang ang black sando na kanyang panloob. Kita niya ang ilang beses na paglunok ni Hardin ng laway, kaya lihim siyang napangisi. Kahit kasi may mga anak na siya, hindi niya pa rin pinababayaan ang kanyang katawan. At tulad noon, sexy pa rin siya. Itinali niya ang kanyang buhok at pinunasan ng leeg na basa. Titig na titig lang sa kanya si Hardin habang ginagawa yon. Here, take this. Alis muna ako pero babalik din ako mamaya. Magpapahangin lang ako. Sambit ni Hardin at hinubad ang suot nito at binigay sa kanya. Napatawa na lang siya habang pinagmamasdan si Hardin na nagmamadaling umalis. Mukhang gumagana naman ang plano niya. Lumipas ang mga buwan, patuloy pa rin siya sa pangaakit kay Hardin. Nakakapunta na rin siya sa tinutuluyan ng lalaki at kada pumupunta siya ron, palagi niyang hinahanap ang titulo ng lupa, ngunit hindi niya naman nakikita. Nagsimula na rin ang pasukan ng mga bata at nagpapasalamat siya dahil hanggang ngayon hindi pa rin nakikilala ng mga bata si Hardin. Tinutulungan na nga siya ng kanyang mga kapitbahay na bantayan ang kanyang mga anak para magtuloy-tuloy ang kanyang planong pangaakit kay Hardin. Mahal ko, anong gusto mong kainin? Naglalambing na tanong ni Hardin. Araw ng Lunes ngayon at may pasok ang mga bata kaya niyaya niya si Hardin na tumambay na lang sa tinutuluyan nito. Balak niyang ipagpatuloy ang paghahanap ng titulo. Hindi nga lang siya makakilos ng tama dahil palagi nakasunod sa kanya si Hardin. At kung nasan siya, naroon din dapat ang lalaki. Patuloy pa rin naman ito sa panliligaw sa kanya. Kahit ano na lang. Kumusta na kaya mga baby cow natin sa farm? Tanong ni Hardin at yumakap sa kanya. Hindi naman pinababayaan ni Mang Nestor ang mga baka doon. Natatawa lang siya kapag naisip ang pinaggagawa ni Hardin habang naliligaw sa kanya. Noong una, tinanggihan niya ang dalang bulaklak ni Hardin, kaya kinabukasan halos malaglag ang kanyang panga nang makitang isang bouquet naman ng ampalaya seed ang dala nito. Hanggang sa araw-araw, iba't ibang buto ang dala nito. Kaya nga, ang iba pinamimigay niya na lang sa kapwa niya magsasaka. Hindi pa nakontento ang lalaki at mga hayop naman na ibinigay sa kanya tulad ng manok, baboy, kambing at baka. Excited na ako magkaroon ng anak. Hindi pa kita sinasagot tapos yun agad ang nasa isip mo. Paano kung basta din kita? Dililigawan kita ulit. Kung kinakailangan ko na kumpletuhin ang mga hayop sa Old MacDonald had a farm. At seed sa bahay kubo, gagawin ko talaga. Hindi ako susuko na ligawan ka, Cyril. At gusto ko ng quintuplets or sextuplets. Yung ganun kadaming anak. Ano? Ang dami naman nun? Mahal ko. Natural lang sa pamilya namin yun. Si Haris, Hayden at Haru, puro quadruplets ang anak. Kaya gusto ko silang higitan. Dapat quintuplets ang maging anak natin para matalo ko silang tatlo. Biglang pumasok sa kanyang isipan ang kanyang mga anak. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa lalaki ang totoo. Alam niya kasi magagalit ito sa kanya kapag nagtapat siya. Hardin, magagalit ka ba kapag minalaman ka sa akin na sikreto? Depende kung anong klaseng sikreto. Huwag mo lang sabihin sa akin na may asawa ka na. Ayaw ko maging kabit. Kagagalitan ako ni mama at daddy kapag naging kabit ako. Bakit? May sikreto ka bang tinatago sa akin? Wala naman, ay tanong ko lang. Cyril, mahal na mahal kita.
Hihintayin ko ang panahon na sasabihin mo rin sa akin na mahal mo rin ako. At kahit ano pa man ay itago mo mula sa akin, tatanggapin ko. Sige na, magluluto lang muna ako ng pagkain nating dalawa. Pwede bang doon muna ako sa kwarto mo? Gusto ko kasi magpahinga. O sige, tatawagan na lang kita kapag handa na ang pagkain natin. Ngumiti siya at hinalikan ni Hardin ang kanyang noo. Siya naman agad dumiretso sa kwarto ni Hardin. Sinigurado niya nakalock muna ang pinto bago hinalungkat ang cabinet nito. Gusto niya nang makita kung nasan man ang titulo ng lupa. Dahil naaawa na siya kay Hardin. Alam niyang hindi siya mapapatawad ng lalaki kapag nalaman nito kung ano ang totoo niyang plano. Samantala, abala naman si Hardin sa pagluluto ng kaldereta. Masaya siya habang nagluluto hanggang sa tumunog ang kanyang cellphone. Hindi niya tinignan kung sino ang caller dahil abala siya sa paghahalo ng sangkap. Hello? Hardin, anak. Ba't hanggang ngayon hindi ka pa rin umuuwi? Nakabalik na rito si Haris pero ikaw nariyan pa rin sa Mindoro? Ni hindi mo man lang kami matawagan. Kung hindi pa kami tatawag sa'yo. Nag-aalala na kami ng daddy mo sa'yo. Ang kapatid mo namang si Haris pangisingisi lang sa amin kapag tinatanong namin kung anong ginagawa mo riyan. Nahanap lang si Isel. Tuluyan ang nabaliw ang kapatid mo. Akala ko ba'y nabili mo na ang lupa na kailangan mo dyan? Ba't hanggang ngayon wala ka pa rin dito? Umuwi ka na, Hardin. Papupuntahin ko dyan sina Harvey Hansen at Hershey para pauwiin ka dito. Umuwi ka na, Hardin. Nailayo niya ang cellphone sa tenga nang marinig ang sunod-sunod na sermon ng kanyang mommy Keisha. Kahit matatanda na silang sextuplets, palagi pa rin sinisiguro ng kanilang ina ang kalagayan nilang anim. Mommy, huwag na po kayo mag-alala sa akin. Ayos lang po ako dito. Tsaka may inaasikaso po ako dito kaya hindi ako makauwi. At ano naman inaasikaso mo, Aber? Babae ba? Ganun na nga po, Mommy. Dalhin mo rito ang babaeng kinahuhumalingan mo. Isama mo siya rito. Mommy, hindi nga po pwede. Sige na po, pagbigyan niyo muna ako dito. Ay, oo na. Pero sa tingin ko, malapit na dyan ang mga kapatid mo. Sasabihin ko na lang sa kanila na hindi ka makakauwi pero dadalaw pa rin sila dyan. Thanks, Mom. Ikaw talagang best mommy sa buong mundo. Nambola ka pa. Ako lang naman ang mommy mo. Napatawa lang siya dahil sa sinabi ng mommy Keisha niya bago nagpaalam. Ilang minuto lang at naluto na rin ang kanyang niluluto. Agad niyang pinuntahan si Cyril sa kanyang kwarto at napailing na lang siya nang makitang nilak naman ng babae ang pinto. Palagi kasing nilalak ni Cyril ang pinto kapag nasa loob ito. Dahil baka raw gapangin niya ito. At tama nga naman ang babae. Talagang gagapangin niya si Cyril. Mahal, handa na ang pagkain natin kaya lumabas ka na dyan. Ilang sandali lang, bumukas na ang pinto. Alanganin pang umiti si Cyril kaya kumunot ang noo niya. Ayos ka lang ba? Ba't ganyan na itsura mo? Ayos na ako, Hardin. Gutom na ako. Hinawakan niya sa kamay si Cyril bago sila dumiretso sa kusina. Iisang plato, kutsara at tinidor lang ang gamit nilang dalawa. At nakaupo sa kanyang kandungan si Cyril. Naglalambing lang siyang yakap ito habang sinusubuan naman siya nito. Ay! Kailan ka pa naging tamad kumain, Hardin? Agad siyang napasimangot at lumingon sa bukana ng pinto. Nakita niya roon sina Harvey, Hansen at Hershey. Hindi niya man lang namalaya na dumating na pala ang mga kapatid niya dahil masyado siyang tutok kay Cyril. Paano kayo nakapasok dito sa bahay ko? Naiirita niyang tanong. Malamang pumasok kami sa pinto. Sarkastikong sagot ni Hansen. My God! Kuya Hardin, para kang damulag dyan. Di bagay sa'yo maglambing, pangit yung ma-in love? Sabat naman ni Hershey. Manahimik ka nga dyan, Hershey. Alam namin na may kinahuhumalingan kang lalaki kaya mag-ingat lang yung lalaking yan. Dahil kapag nakilala namin yan, hindi namin siya palalagpasin. Bawal ka pang ligawan. That's it. Bawal akong ligawan, kaya ako na lang manliligaw. Nakangising wika ni Hershey. Hershey! Sabay-sabay na sigaw nilang tatlo. Joke lang. Anyway, hi ate. I'm Hershey Mercadejas nga po pala, bunsong kapatid ni Kuya Hardin. Pagpapakilala ni Hershey sa kanya.
Ako naman, Harvey Mercadejas. At ako si Hansen. Sextuplets kami lahat, pero hindi namin kasama si Haris, Hayden at Haru dahil busy sa kanika nilang love life. Ako si Cyril Benaventura. Hindi alam ni Cyril kung paano siya kikilos sa harap ng mga kapatid ni Hardin. Ito ang unang beses na nakilala niya ang mga ito, kulang pa ng 3. Matanong ko lang, Ate Cyril, sigurado ka na ba kay Kuya Hardin? Pwede ka pa maghanap ng iba dyan, tutulungan pa kita. Biro ni Hershey, kaya napatawa na lang siya. Hershey, subukan mo lang na gawin yan, talagang pababantayan kita kina Harvey at Hansen 24/7. Sige ka. Pananakot ni Hardin na hanggang ngayon nakayaka pa rin sa kanyang bewang. Teka, ba't kami nadadamay dyan? Bakit hindi? Wala naman kayo love life. Kaya bantayan nyo na lang itong si Hershey at baka masalisihan pa tayo. Anong wala? Akala mo lang wala, pero meron! Sigaw ni Harvey. Manahimik ka na nga lang, Harvey. Ang pangit mo umakting. May ina at kapatid kang artista, pero ang pangit mo umakting. At saka hindi ka naman gusto ng babaeng yun. Kaya paano ka nagkaroon ng love life? Pang-aasar ni Hansen. Teka, may kinababaliwan na rin to si Harvey? Di ko alam yun. Nagtatakang tanong ni Hardin. Paano mo nga malalaman kung nandito ka sa Occidental Mindoro at di umuwi sa atin? Hina mo naman, bro. May anak na nga kaming 2 Quadruplets din. Kawawa naman kayo ni Hansen, mga wala pa kayong anak. Saad ni Harvey. Basta rin ka sana ulit ng babaeng yun. Asar na wika ni Hansen. Bigla naman siyang hinawakan ni Hardin sa mukha at iniharap sa kanya. Masyadong malapit ang mukha ni Hardin sa kanya kaya napalunok siya. Ngumuso pa ang lalaki sa kanya na tila ba nagpapaawa. Mahal, ayoko magpatalo sa kanila. May mga anak na ang kapatid ko, baka maunahan pa ako ni Hansen. Mamayang gabi gagawa na rin tayo ng babies natin, ha? Dapat quintuplets para masaya. Hindi ako pwede magpatalo sa kanila lahat. Kailangan ko rin ng anak. Please, bigyan mo ko. Yak! Pangit mo talaga, Kuya Hardin. Itigil mo nga yung pagpapaawa mo, nakakadiri. Bulalas ni Hershey. Abat, umalis na nga kayo dito sa pamamahay ko. Ginugulo niyo kaming 2 ni Cyril. Nagpaalam na rin naman ako kay Mami na hindi muna ako uuwi. Sama talaga na ugali mo, bro. Ang layo ng biyahe namin, tas paalisin mo kami kaagad dito. Wala ka bang puso? Wala. Kasi hawak ni Cyril ang puso ko. Ew! Kadiri ka talaga, kuya. Tara na nga, Kuya Harvey, Kuya Hansen. Nakakadiri bumanat si Kuya Hardin. And, Ate Cyril, willing ako hanapan ka ng kapalit ni Kuya. Baka kasi nabagok lang yung ulo mo eh. Wika ni Hershey at nagmamadaling umalis. Tara na, Hansen. Gusto ko na makita, mahal ko. Saad naman ni Harvey. Ang tanong, mahal ka ba? Pinagtatabuyan ka nga niya eh. Pang-aasar ni Hansen. Hardin, may packing tape ka ba dyan o stapler? Pasmado masyado bibig ni Hansen eh. Wala. Umalis na kayo 2. Bago pa may makalapit na lalaki kay Hershey sa labas. Agaw atensyon pa man din lagi ang kapatid natin. Pananakot pa ni Hardin at nagmamadaling umalis si Hansen at Harvey. Kaya silang 2 lang ang naiwan. Ang kulit na mga kapatid mo. Di pa kami kompleto niyan ha. Mas malala kung nandito si Haris. Lumipas pa ang mga araw, patuloy lang siya sa pang-aakit kay Hardin. Hindi nagtagal, sinagot niya rin naman ito. Dahil aminin niya man o hindi, talagang hulog na siya sa lalaki. Ang problema lang ngayon, paano niya sasabihin sa lalaki ang katotohanan? Natatakot siya sa pwedeng mangyari. Panigurado kasing kamumuhian siya ni Hardin. Mama, hindi mo na po kami sinasama sa bukid. Nakasimangot na saad ni Calvin. Oo nga po, Mama. Nakakasawa na po kaya makipaglaro. Gusto na po namin tumulong sa iyo sa bukid, pero pinagbabawalan mo kami. Siguro may tinatago si Mama sa bukid, kaya di niya tayo sinasama, no? Sambit ni Kaiden. Miss ko na mga kamatis ko dun. Siguro may bunga na ulit sila. Gusto ko na ulit mag-harvest ng gulay ni Mama. Bulalas naman ni Calix. Ako din. Gusto ko nang pumunta dun, pero
Kung mag-harvest ka, wag na, malulugi si mama kasi kinakain mo rin lang naman eh. Kahit ilaw kinakain mo, talong, kamatis, okra, kadiri. Sabat naman ni Chloe. Curious nga ako sa lasa. Lang beses ko naman tinikman yung hilaw na talong eh. Paano yung kamatis? Kada punta natin sa bukid, 1 kilo ang nakakain mo. Saad naman ni Calvin. Ang sarap kaya ng hilaw na kamatis. Tumigil na kayo dyan, hindi ba't magsisimba tayo ngayon? Nakaligo na nga kayo pero hindi pa kayo nakabihis. Sige na, pagkatapos natin magsimba pupunta tayo sa bukid. Nag-unahan namang tumakbo ang mga bata. Upang magbihis, kampante siya na dalhin ng mga bata dahil wala ngayon si Hardin. Bumalik ito ng Maynila dahil may kailangan asikasuhin. Kaya madadala niya ang mga bata sa bukid. Ilang saglit lang tapos na sila magbihis. Agad silang dumiretso sa pinakamalapit na simbahan. Ipinagdadasal niya na sana mapatawad siya ni Hardin sa kanyang kasalanan. Matapos magsimba, agad din siyang nagpalit ng damit at dumiretso sa bukid. Nakita niya ang mga hayop na bigay ni Hardin, kaya hindi niya maiwasang isipin ang lalaki. Ilang araw pa lang silang hindi nagkikita, miss niya na kaagad ito. Mama, ang cute po ng pato na to. Dalhin po natin siya sa bahay. Doon na lang alagaan. Wika naman ni Calix, habang hawak ang isang maliit na pato. Tapos papatayin mo na naman. Baka nakakalimutan mo alaga mong manok nun, namatay dahil pinakain mo ng pinakain. Pambabara ni Calvin. Gusto ko lang naman siyang tumaba eh. Hindi ko naman alam na mamamatay pala siya. Mama, kanino po yan mga hayop? Mayaman na ba tayo, Mama? Ang dami nating hayop eh. Huwag niyo nalang pansinin yan. Yan dahil hindi sa akin yan. Binigay lang yan pero para sa mga tao yan dito. Tulungan niyo na lang ako na magbunot ng mga damo. Tumango ang mga bata at umupo na rin. Proud siya dahil napalaki yan ng maayos ang mga ito. Matulungin sa kanya at masisipag pa. Hindi niya alam kung ilang oras na silang nagbubunot ng damo. Wala siyang pagod na nararamdaman dahil sa kakulitan ng kanyang mga anak. Cyril? Nanlaki ang kanyang mga mata at nilingon si Hardin na nasa kanyang likuran. Nakatitig ang lalaki sa kanya hanggang sa lumipat ang paningin nito sa mga bata na ngayon, nakatingin na rin kay Hardin. Mama, sino po siya? Hala, kilala niya si Mama. Manliligaw mo po ba siya, Mama? Sunod-sunod na tanong ni Caliber, Calvin at Kaiden. Oy, mister, bawal ligawan mama namin, lagot ka kay Papa. Sigaw naman ni Calix. Tumigil nga kayong apat dyan, si Mama ang tinawag, hindi kayo, chismoso niyo talaga. Saway ni Chloe. Napailing-ilang nilang si Hardin habang nakikinig sa mga batang kasama ni Cyril. Hindi siya makapaniwala. Pakiramdam niya niloko siya ng babaeng mahal niya. Kahit di siya magtanong, alam niya anak ni Cyril ang mga batang yon. May asawa at anak na pala ang babae. Ngunit nakuha pa nitong lokohin siya. Binilisan pa man din niya ang pagtatrabaho sa Maynila para agad na makasama si Cyril. At sorpresahin ito, ngunit mukhang siya pa lang na sorpresa sa nalaman niya ngayon. I can't believe this, Cyril. Niloko mo ko. Hardin, hindi. Magpapaliwanag ako. Ilang beses siyang umiling bago nagmamadaling umalis. Mabuti na lang at hindi niya pa naaayos ang kanyang gamit, kaya kinuha niya na lang ang kanyang bag at nagmamadaling umalis. Naiiyak siya sa katotohanang niloko siya ng babaeng mahal niya. Tumagal ng ilang oras ang kanyang biyahe at nang makarating siya sa kanilang bahay agad siyang yumakap sa kanyang mommy Keisha. Para siyang bata ngunit wala siyang pakialam. Gusto niyang magsumbong sa sakit na nararamdaman niya ngayon. Hardin anak? Ayos ka lang ba? Ba't ka umiiyak? She lied to me, Mom. Niloko niya ako. Hindi nagsalita si Keisha. Sa kanyang sinabi at niyakap lang siya. Sa kabilang banda, nag-aalala naman si Cyril. Hindi niya kasi inakala na makikita ni Hardin ang mga bata. Ilang beses niyang tinawagan si Hardin, ngunit hindi ito sumasagot sa kanya. Lumipas ang 1 linggo, ngunit hindi na nagpakita ang lalaki. Kaya nagpasya siyang puntahan dito sa Maynila. Isinama niya ang mga bata at ipinagpaalam na lang sa guro nito na makakapag-absent ang mga bata ng ilang araw.
Mama, ba't po tayo pupunta ng Maynila? May kailangan kasi suyuin si Mama doon, anak. Tumango naman si Calix at ilang oras pa nakarating na nga sila. Tumawag siya sa kaibigan niyang taga Maynila at agad naman itong tumulong sa kanila. Sigurado ka bang dito nakatira yung hinahanap mo, Cyril? Mayayaman na tao lang nakatira sa subdivision na to eh. Dalawa pa yung mga anak mo. Mabuti na lang, labas-pasok ako sa subdivision na to. Kilala ko na rin yung mga security guard, kaya agad tayo nakapasok. Wika ng kaibigan niyang si Vian. Oo, Vian, salamat sa tulong mo ah. Ay naku, saan ba tayo pupunta? Sa Mercadejas Mansion. Ano? Bakit dun? Naroon na ama ng mga bata eh. Kailangan ko siya makausap. Ilang saglit pa silang naglakad, hanggang sa nasa harapan na sila ng isang malaking mansyon. Umalis na rin si Vian, dahil hinahanap na raw ito ng mga anak nito. Kaya silang mag-iina na lang na iwan. Ang laki ng bahay na to, Mama. Wika ni Caliber. Ngumiti na lang siya at ginamit ang doorbell. Tinanong sa monitor kung sino ang kailangan niya at sinagot niya naman ang pangalan ni Hardin. Ikaw ba si Cyril, Iha? Tanong ng isang magandang babae nang makarating sila sa loob ng sala. Opo, ako nga po. Ako si Keisha Mercadejas, ina ni Hardin. Mabuti na lang at pumunta ka dito. Nag-aalala na kasi ako kay Hardin na hindi siya lumalabas ng kwarto. Bihira din siyang kumain. Kahit anong pilit na mga kambal niya na lumabas siya, ayaw talaga. Ganun po ba? Pwede ko po ba siya makausap? Oo naman, Iha. Anak po ba mga batang ito? Opo. Pwede po bang iwan ko muna sa inyo yung mga bata? O sige, umakyat ka na lang sa itaas at may mga pangalan naman ng pinto ng bawat kwarto kaya agad mong malalaman kung saan ang kwarto ni Hardin. Ngumiti siya sa matandang babae at nagpaalam sa mga bata. Habang papunta sa kwarto ni Hardin, talagang kinakabahan siya. Alam niya kasing galit ang lalaki sa kanya. Hardin, pwede ba tayo mag-usap? Cyril, what are you doing here? Malis ka na, di kita kailangan. Ayaw mo ba malaman na totoo, Hardin? Anong totoo? Naniloko mo lang ako? At may asawa at anak ka na? Tama ka. May asawa at anak ka na nga. Pero alam mo ba kung sino yung asawa at ama ng mga anak ko? Ha? Seriously, Cyril? Kulang pa ba yung sakit na dinulot mo sa akin, ha? Gusto mo pa bang dagdagan? Dahil ba ito sa ginawa ko pagbili sa lupain nyo? Fine, ibabalik ko na sa inyo ang titulo. Umalis ka lang dito. Wala akong pakialam kung sinong asawa mo. Ganun ba? Wala kang pakialam sa sarili mo. Ilang segundo na walang sumagot at napangiti na lang siya kahit naluluha na biglang bumukas ang pinto. Bumungad sa kanyang magulong buhok ni Hardin. Tinubuan na rin ang bigote at balbas ng lalaki at medyo pumayat. Halatang napabayaan nito ang sarili. Anong sabi mo? Ang sabi ko, wala ka bang pakialam sa sarili mo? Kasi ikaw ang asawa ko. Ikaw yung ama ng mga anak ko. Huwag na tayo maglokohan dito, Cyril. Galit ako sa iyo ngayon, kaya hindi mo ako madadala sa mga sinasabi mo. Ayaw mo ba maniwala sa akin? Dapat nga ako yung magalit sa iyo eh. Kasi kinalimutan mo ako. Ako na asawa mo. Di mo ba natatandaan? Nagkaroon tayo ng relasyon nung napadpad ka sa probinsya namin. Isa ka lang turista sa lugar namin noon. Hanggang sa nakapagpalagayan tayo ng loob. Ayaw mo na ako umuwi sa inyo eh. Kahit na pinipilit kita. Kasi alam ko, narito ang buhay mo. Ngunit nagmatigas ka. Wala akong idea sa pamilya mo. Mas pinili mo akong makasama kaysa sa pamilya mo. Nagpakasal tayo, 20 anyos pa lang tayo sa West. Nabuntis mo ako nung 22 anyos tayo. Tumalis ka. Sabi mo may kailangan ka lang asikasuhin dito sa Maynila. Pero hindi ka na bumalik. Ilang taon kita hinintay. Ngunit di ka na bumalik. Gasa muli kita nakita. Ngunit hindi mo naman ako naalala. Galit ako sa'yo, alam mo ba yon? Kasi ilang taon kang nawala. Tas bigla ka na lang bumalik. Umamin ka pa kaagad sa akin na gusto mo ako. At dahil galit ako sa'yo, gusto ko maghiganti. Pumayag ako sa plano ng mga kanaya natin na aakitin kita para makuha yung titulo ng lupa at para gantihan ka. Kaya sabihin mo sa akin, sino ang dapat magalit sa ating dalawa? Ikaw ba? O ako na ilang taon naghirap kakahintay sa'yo pero hindi mo naman ako binalikan? I'm sorry. Nagka-amnesia ako, Cyril.
Amnesia? Hindi ako nakabalik kasi na-aksidente ako. Nagkaroon ako ng amnesia at di ko naalala ang buhay na naroon sa probinsya. Pero maniwala ka sa akin, Cyril. Gabi-gabi napapanaginipan ko yung babae. Alam ko na malaki ang parte niya sa buhay ko. At unang kita ko pa lang sa'yo sa bukid. Bumilis ka agad ang tibok ng puso ko. Ngayon alam ko na. Ikaw ang babaeng yun. Ikaw ang babaeng nasa panaginip ko. Ikaw ang babaeng nagpapakita sa akin. Hindi ka man maalala ng isip ko. Kilalang kilala ka naman ng puso ko. Patawarin mo ako. Kundi ako agad nakabalik sa'yo. Hindi ko naman ginusto yung nangyari sa akin. Pero saan naman lang hinanap mo ako? Hindi ba't sinabi mo sa akin may nakikita kang babae sa panaginip mo? Oo, kaya nga ako bumalik sa Mindoro, di ba? Bumili ako ng lupa dun kasi gusto ko maalala mga panahon naroon pa ako eh. Malakas ang kutob ko na ikaw yung babaeng napapanaginipan ko. Patawarin mo ako. Wala akong kaalam-alam. Galit ako sa'yo kasi pakiramdam ko niloko mo lang ako eh. Tapos ito pa ngayon na malalaman ko. Malalaman kong kasal tayo at may 5 tayong anak. Ba't di mo rin ako sinubukang hanapin? Kapos ako sa pera, Hardin. Mas inuna ko yung pangangailangan ko sa pagbubuntis kaysa hanapin kita na walang kasiguraduhan kung mahanap kita. Hanggang sa lumipas ang ilang taon, naging kontento na lang ako sa mga bata. Patawarin mo ako, Cyril. Please, patawarin mo ako. At nagulat siya nang biglang lumuhod sa kanyang harapan si Hardin at niyakap ang kanyang bewang. Hindi siya makapaniwala na gagawin niyo ng lalaki. Ang dami kong pagkukulang sa inyo ng mga anak natin. Alam kong galit ka sa akin pero sana mapatawad mo ko. Hayaan mong punan ko ang pagkukulang ko sa iyo at pati sa mga anak natin. Hayaan mong bumawi ako, mahal ko. Patawarin mo ako. Tama na yung 1 linggong pagtatampo ko sa iyo. Bawiin na lang din natin yung ilang taon na hindi tayo magkasama. Dahan-dahan siyang tumango sa sinabi ng lalaki. Ayaw niya na magpakipot pa. Para saan pa? Tama na ang paghihirap nilang dalawa. Gusto niya nang makasama ang lalaking mahal niya. Pinapatawad na kita, Hardin. Tumayo si Hardin at hinawakan ang kanyang pisngi at dahan-dahan siyang hinalikan nito. Buong puso niya namang tinugon ang halik na iginawad ni Hardin. Oh! Ano nang nangyari kay Hardin? Agad siyang napabitaw ng halik kay Hardin nang marinig ang boses ng lalaki nagsalita. Nasa kanilang likuran ng 5 lalaki na kamukha ni Hardin. Minukbang ba naman sa tapat ng pinto, hindi man nang pumasok sa loob? By the way, I'm Haris Mercadejas. Sarap ba, Hardin? Hi, miss. Ako naman si Hayden. At ako si Haru. Marupok! Isa kang marupok, Hardin. Pang-aasar ni Haris sa kapatid. Ano naman kung marupok ako? At least hindi torpe. Abat, Cyril ang pangalan mo, di ba? Cyril, di pa yan naliligo ah. Baho pa ng lalaking yan. Hiwalayan mo na. Pang-aasar ni Hayden. Yeah, right. Ako nang bahala sa annulment papers nyo. Narinig kasi namin kasal kayong dalawa eh. Sabi naman ni Haru. May kilala ako magaling na abogado. Mabilis lang maasikaso ang annulment papers nyo. Hoy, wag nga kayo nagsasabi ng ganyan sa harap na asawa ko. Palibasa kayo mga torpe kayo. Nakasimangot na saad ni Hardin at tinakpan ang tenga niya. Napangiti na lang siya dahil bumalik agad ang pagiging makulit ng asawa niya. Hindi niya naman kailangang itago ang katotohanan dito. Tama na yan. At mahal kita, Hardin Mercadejas. Mahal din kita, Cyril Benaventura Mercadejas. Ang sarap sa pakiramdam. Ang gaan sa puso. Ang OA talaga nito si Hardin. Pang-aasar naman ni Harvey. Shut up, Harvey. Ikaw nga, sinabihan ka ng I love you pero hinimatay ka na. Napatawa na lang siya sa kakulitan ni Hardin. Talagang wala sa bokabularyo nito ang magpatalo sa mga kapatid nito. At matapos ang kulitan, ng kalalakihan niyaya niya si Hardin na bumaba upang makilala ang quintuplets. At masaya siya dahil agad natanggap ng mga bata si Hardin. Naiintindihan ng mga bata kung ba't wala silang ama sa nakalipas na taon. Ngunit ngayong narito na si Hardin sa kanyang tabi at makakasama na nila, kitang-kita niya
ang kasiyahan sa mukha ng kanyang mga anak. Makalipas ang 2 taon, naging masaya ang pagsasama ni Hardin at Cyril. Muli rin silang nagpakasal at sa pagkakataong iyon, hindi na simpleng kasal kundi magarbong kasal na. Naaalala niya na rin ang lahat mula nung nakilala niya si Cyril at naalala niya na hindi niya niligawan ng dalaga noon. Basta na lang siya nag-declare na kasintahan niya ito. At tungkol naman sa titulo ng lupa, tuluyan niya nang ibinigay sa magsasaka ang titulo. Hindi niya rin inakala na quintuplets ang anak nila ni Cyril. Natupad ang gusto niya na mahigitan na mga anak ng kambal niya. Kaya ngayon, siya ang reigning king sa pagkakaroon ng 5 panganay na anak. At ngayon nga buntis na naman si Cyril. Excited na siyang alagaan ng magiging anak nila. Bro, baliw ka ba talaga? Ba't kang umingiti dyan mag-isa? Saway ni Harry sa kanya. Masama bang umiti? Di ba pwedeng masaya lang ako kasi quintuplets ang panganay namin ni Cyril? Talo ko na kayo guys. Ano na? Yabang mo. Babawian kita. Sextuplets ang susunod naming anak ni Kathleen. Wika naman ni Hayden. Asa ka. Di mo ako matatalo. Huwag kang pakampante, Hayden. Malay mo matalo ka ni Hansen. Tatahitihimik lang tong kapatid natin pero matinik din yan sa babae. Isa ring torpe yan si Hansen. Ani nga. Manahimik ka nga dyan, Hardin. Ikaw nga marupok. Kunwari pa paiyak-iyak nun. Ayaw lumabas ng kwarto. Pabebe ka rin Oy, foul yun Manahimik na nga kayo dyan. Ang dapat alalahanin natin si Hershey. Ayaw niya sabihin sa atin kung sino ang ama ng pinagbubuntis niya. Saway ni Haru. Sino ba kasing lalaki nakabuntis dyan? Abay, naisahan tayo ng lalaking yun Lagot talaga yan sa akin kapag nakita ko siya. Ani Harris. Sabi ko kasi sa inyo, bantayan niyo si Hershey. Nakalusot tuloy. Matinik yung lalaki nakabuntis kay Hershey. Di bali. Hindi na siya makakalapit sa kapatid natin. Napabuntong hininga na lang siya at nilingon ng kanyang asawa na nakikipaglaro sa kanilang mga anak. Nasa bahay din nila ang asawa ng kanyang mga kambal at nagbabonding. Maiwan ko muna kayo, puntahan ko lang asawa ko. Asus, magpapa-baby ka lang kay Cyril Pang-aasar ni Harvey kaya napangisi lang siya. Nilapitan niya ang kanyang asawa na nakatayo at niyakap ito mula sa likod. Ipinatong niya rin ang kanyang baba sa balikat ng babae at hinalikan ito sa leeg. Mahal, kanina ka pa nakatayo, baka naman mangawit ka. Hindi naman mahal, kailangan ko lang maglakad-lakad, malapit na ako manganak Napangiti siya at hinimas sa malaking tiyan ni Cyril. Konting panahon na lang, magkakaroon na ulit sila ng bagong anak. Hindi talaga ako nagsisi na pumunta ako sa probinsya nyo. Doon kita nakilala at minahal. Sweet naman ang asawa ko. I love you more, Hardin. Mas mahal na mahal kita, Cyril. Wala na siyang mahihiling pa. Dahil, kumpleto na ang buhay niya sa piling ni Cyril at kanilang mga anak. Kinalimutan man niya ang asawa dahil sa amnesia. Ngunit nakilala naman ito ng puso niya. Hindi dahilan ng kanyang amnesia para hindi makilala ng puso niya si Cyril. Bago pa lang ulit nagsisimula ang kanilang relasyon, ngunit sisiguraduhin niya na hindi niya makakalimutan ang kanyang asawa at mga anak. The End.